your current position and how long have you been serving in this institution? Okay, so hello po. Ako po si Erica Santos Yamashita. So, I am a computer programmer by position and also a part-time instructor sa College of Technology. I started working at BPSU since 2012. So, more than a decade. Again. Okay, next. Have you received formal training related to special or inclusive education? Please elaborate. Training regarding sa inclusive, walang specific siguro. As a training as here sa institution, ayan, meron naman. Okay, ma'am. Paano po ninyo binibigyang kahulugan ang inclusive education sa konteksto ng ating institution? So, yung inclusive education kasi, di ba, sistema siya. Okay, so kung saan yung lahat ng mga mag-aaral ay merong pantay-pantay na access, okay, or kumbaga anumang kapansanan niya or anumang kakayahan niya, anumang pinanggalingan niya. Okay, so binibigyan natin sila ng pantay na opportunity para matuto sa ating university o kung hindi man sa pangkabuuan sa loob ng silid-aralan. Ako bilang isang faculty. Yan. So sa konteksto ng institution, okay, ito ay yun nga, pagtanggap sa kanila ng angkop na pagtuturo at pagbibigay ng suporta para matulungan, magabayan sila sa pangangailangan ng bilang estudyante or bawat estudyante. Okay, ma'am. Thank you. Next po is, sa inyong pananaw, what are the core principles of inclusive education? Okay, so yung mga core principles, ito 'di ba yung yun nga yung equity, so hindi lamang or equal dapat yung pagtingin sa mga estudyante, and then paggalang ko sa pagkakaiba-iba, okay, so yun yung diversity, and then yung aktibong partisipasyon nila sa lahat ng mga estudyante ko, sa lahat ng mag-aaral. And then, flexible and learner-centered na pagtuturo sa kanila o sa mga estudyante ko. Tsaka, yung pakikipag-collaborate with teachers and with the students and also with as a university, sa institution. So, yun po. So, ma'am, sa paanong paraan nagkakaiba ang inclusive education sa special education? Yun. So, yung inclusive kasi, di ba, dito pinapasok ang mga mag-aaral na may mga special needs sa regular na classroom na para masuportahan nga. Samantalang yung special education naman kasi, kadalasan, hinihiwalay siya ng programa o ng silid-aralan para makatuon lamang sa kanila. Okay? So, sa inclusive setting, mas binibigyan din yung integration kaysa segregation. So, integrate yun. So, may kaalaman po ba kayo sa mga pabansang pulisiya na sumusuporta sa inclusive education dito sa Pilipinas? Alam ko yun sa DepEd. So, may DepEd order. The Department of Education has an act, a Republic Act with regards to that. So, yun. Thank you. So, next po is, how are these policies implemented in our institution? So, pinapatupad naman siya sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga teachers, sa mga guro, with regards to inclusive strategies, and then, nagbibigay ng academic accommodation, tsaka, yun, nagde-develop rin ng flexible curriculum dito sa ating university. Thank you. So, last po is, what institutional guidelines support students with special educational needs? Yun sa mga guidelines naman ng university, so nagbibigay ng reasonable na, yun nga, accommodation, nagkakaroon ng extra time, so nagkakaroon na rin sila ng, kasi inyo, nagbibigay ng modified tasks sa mga estudyante, and also referral system para sa assessment sa mga students, and meron kayong guidance and counseling support,
and accessibility and adjustment sa classroom. Have you encountered a student with a special education needs in your classroom? Oo, nakaranas ako ng mga students na merong special estudyante may special. Baga may learning difficulties tsaka behavioral challenges with the students. Yun. What strategies or accommodations do you provide to support diverse learners? Simplified instruction yung binibigay sa kanila, tapos sinachunk yung lesson, yan. And then, syempre, paggamit ng mga visual aids, multimedia, and peer body support also. Yan. So, yan yung mga ginagawa, strategy. And syempre, kasama din dyan yung flexible deadlines sa mga tasks kung kinakailangan. How do you differentiate instruction to address varying learners' needs? Iba-ibang teaching methods kasi 'di ba may mga iba't ibang type of learners yung mga estudyante. So po pwedeng visual, kinesthetic, and auditory. So yon. So iba-iba yung teaching methods na gagawin o ginagawa. And then nagbibigay din ng varied activities depende sa level ng student nga. And then nag-a-adjust ng content at saka ng process at saka yung output. Okay. What assessment modification, if any, are provided to student with special education needs? Assessment modification. Siguro yung ina-extend yung time sa exam, yan kasama yan. Tapos mga oral exam, simplified test question, kasama din yan. So, tsaka performance-based assessment. So, yun yung mga assessment modification. What are the common challenges in implementing inclusive education? So, mga karaniwang challenge or yung hamon siguro, ayun, kailangan pa ng training ng mga faculty or ng mga guro. And, syempre, limited ang resources. So, kailangan pa ng more resources. And also, syempre, may mga na-encounter na malalaki yung class size. Diba? So, maraming estudyante. Yeah. Are there sufficient resources and facilities to support inclusive practices? Sa ngayon, masasabi kong hindi pa ganap o sapat yung resources. Siyempre, may mga kakulangan pa rin ng facilities. Alam naman natin yan. Tsaka, instructional materials. Meron din challenge. Yung kakasama din dyan. So, tsaka, siyempre, sometimes specialized support or service. Yan, yung mga Last, ma'am. What are difficulties to faculty members encounter in handling diverse learners? So, sa pag-handle ng diverse learning sa isang klase, siguro time constraint sa paggawa ng iba't ibang materials. Yan. So, yan yung mga medyo challenge at hirap si faculty. So, support also, kailangan ng specialist. Yan, di ba? Tsaka, emotional and mental load rin ng mga teachers kasama din yan. So, hindi lang kayo yung hindi lang kayo yung nalo-load. Siyempre, si faculty rin. Meron ring load with regards to their teaching. Okay. Thank you. Hello, I'm Jaylin Pantaleon with I'm Christine Santillan. special thanks for Ma'am Erica Yamashita.